Mga kapatid, ayaw pa rin kilalanin ng China ang right to access ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone, meaning yung karapatan natin, mga tol, na pakinabangan etong ating karagatan, mga tol, magkaroon ng malayang access dito sa ating exclusive economic zone. Hindi pa rin yang kinikilala ng China, kasi nga para sa kanila hindi nag-e-exist ang West Philippine Sea. Wala tayong ganun. Para sa kanila, kanila lang yan, buong yan, mga tol. Isa to sa mga balitang panonoorin natin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. At mamaya pag-usapan natin itong sinasabi ni Secretary Austin na armed attack sa West Philippine Sea ay saklaw sa Mutual Defense Treaty, ayon kay US Defense Secretary Austin. So mamaya panoorin natin yan, mga tol. Pero dito muna tayo. Pag-usapan natin to, mga kapatid, mula rito sa PTV Philippines. Kung ikaw ay isang Pilipino at naniniwala ka na karapatan nating mga Pilipino ang right to access, mga tol, dito sa West Philippine Sea, comment ka sa ibaba. Huwag na natin patagalin to. Panoorin na natin to, mga tol. Hindi pa rin kinikilala ng China right to access ng Pilipinas sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa isinagawang joint conference sa pagitan ng US at Pilipinas na paulit-ulit na istorya na ang pagtanggi ng China sa karapatan ng bansa. Saad ni Chodoro, tila mas nagiging agresibo raw ang mga ito sa pagtanggi ng ating access sa exclusive economic zone sa isla. Di ba? Imbis na kilalanin nila yung batas, mga tol, imbis na igalang o irespeto nila yung international law, ang ginagawa nila, mga tol, mas lalo silang nagiging agresibo. Di ba? Mas lalo nilang ginugulo yung kapayapaan na binabaliktad naman nila, mga tol. Ang sinasabi nila, tayo daw ang sumisira ng peace and stability. Ang sa atin naman, mga tol, di ba, ginigiit lang naman natin yung ating karapatan na naaayon lang din naman sa batas. Di ba? Kumbaga, mga tol, sa isang komunidad ikaw na nga yung nasa batas, ikaw na nga yung law-abiding citizen, binabaliktad ka pa na nanggugulo ka, ikaw pa yung lumalabas na masama, na ang ginigiit mo lang naman is yung karapatan mo. For example, right of way, karapatan mong dumaan sa isang kalsada, tapos ayaw ka padaanin ng mga siga. Diba ganun, mga tol? Imbis na sundin nila yung international law para manatili ang kapayapaan, hindi magkaroon ng tensyon, hindi magkaroon ng kaguluhan, ang pinipili ng Chinang gawin, magpadala ng napakarami nilang barko, magpadala ng kanilang mga Coast Guard at saka ng mga warship nila. Para ano? Para sindakin tayo, mga tol. Diba? Tapos ang Pilipinas naman na unti-unting nagpapalakas, nais nating bumili ng mga bagong assets, nais nating bumili ng missile pandepensa, tinututulan pa nila. Tindi. Dagdag pa niya, gumagamit ang China ng mga pseudo-military vessels na nagpapanggap bilang Coast Guard vessel at maritime militia ship sa ilang parte ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, mas napaigting ng pinakabagong nilagdaan na General Security of Military Information Agreement ng US at Pilipinas ang mga nagiging aksyon ng China. Yun na. Nalalaman na natin, mga tol, yung mga galaw nila dahil nga dun sa nilagdaan. Di ba yung kasunduan ng Amerika at saka ng Pilipinas? Di ba? Dun sa classified military information, mga tol. Di ba mas nalalaman na natin ngayon kung ano yung mga galawan nila. At eto nga ang ginagawa ng China, mga tol. Di ba? Sila pa man din yung paulit-ulit na nagsasabi na committed daw sila na panatilihin o i-maintain ang peace and stability sa region na to, mga tol. Sila naman talaga yung number 1 at numero 1 gumagawa ng mga kaguluhan dito. Samantala, sinang-ayunan ni US Defense Secretary Lloyd Austin III ang pahayag ni Chodoro. Aniya concerning ang mga ginagawang pagkilos ng Chinese government, kung saan gumagamit sila ng dangerous at escalatory measures para ma-enforce ang kanilang maritime claims sa South China Sea. True, di ba? Totoo, mga tol. Totoo yung sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, mga tol. Sila yung gumagawa ng mga escalatory measures, mga tol. Halimbawa na lamang, kapag halimbawa, eto mga tol, yung BFAR natin, for example lang to, mga tol, yung BFAR natin, 'di ba, maglalayag sa karagatan para magbigay ng ayuda sa ating mga mangingisda, magbigay ng gasolina, ng krudo, magbigay ng mga pangkain, 'di ba?
which is, mga tol, wala tayo nakikitang doon, danger para sa kanila o threat para sa kanila. Ha? Kita mo nagpunta yung BFAR, Bureau of Aquatic and Resource, mga tol, 'di ba? Fishery, Aquatic and Resource, mamibigay lang ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino, 'di ba? Walang threat 'yon, mga tol, walang danger 'yon para sa kanila sa mga China Coast Guard. Pero tingnan nyo ginagawa nila, haharangin, babanggain, iwa-water cannon. 'Di ba? Oh, 'yun ba ay magdudulot ng kapayapaan? At yun ba ay nakaloob sa batas? Ibig sabihin, mga tol, yun ba ay nagpo-promote ng peace and stability? 'Di ba? Kalokohan talaga eh. No, eto mga tol, sa isang balita. No, dito naman tayo ngayon sa UNTV News. No, kinumpirma ni United States Defense Secretary Lloyd Austin na saklaw ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang armadong pag-atake sa alinmang sasakyang pandagat o panghimpapawid ng bansa sa West Philippine Sea. Yung mga bagay na to, alam naman na natin to eh. Diba yung tinatawag nilang armed attack? Saklaw yan ng Mutual Defense Treaty. In fact, mga tol, yan nga daw yung pwede na makapag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Pero eto, nilinaw ulit nila, paulit-ulit nilang nililinaw. Pakinggan natin to. And let me say again that the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, aircraft or public vessels, including our coast guards, anywhere in the South China Sea. Kaso matalino pa rin ang China, mga tol eh, di ba? Andun sila sa gray zone eh. Gray zone tactics andun sila sa gray, sa pagitan ng itim at saka ng puti. Kaya nga gray eh. Nasa gitna lang sila. Hindi sila umaabot dun sa black na makakapag-invoke na ng Mutual Defense Treaty. At wala rin naman sila dun sa white na pangkapayapaan lang. No? Wala sila dun. Andun sila sa gitna. Ano nila mga tol, kalkulado nila yung kanilang bawat galaw. Halimbawa, for example, kapag nambabangga sila ng barko, diba? Babanggayin ka lang nila, kumbaga sa basketball, mga tol, panimpling siko ka lang. Siko lang, no? Sisikuin ka lang, babalyahin ka lang, pero hindi aabot sa makaka-injured na sila. Alam na alam nila yung tamang galaw nila. Kapag nakita nila, teka, butas na yung barko ng Pilipinas, atras-atras tayo, baka lumubog yan. Mabibilang yan sa armed attack, di ba? Yan lang ginagawa nila, mga tol. Water cannon lang tayo rito, pero wag niyong patatamaan yung mga tao, baka makasawi. No, makakapag-invoke yan ng Mutual Defense Treaty. No, hanggang ganun lang sila, mga tol. Kalkulado nila lahat ng galaw nila. Kaya nga ito, gustong gawing broad yan ni Secretary Gibo Teodoro. Mas gusto niya pang palawakin, yung tipong simpleng pang water cannon lang dapat ma-invoke na yung Mutual Defense Treaty. Naniniwala si United States Defense Secretary Lloyd Austin na saklaw ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ang mga armed attack sa anumang sasakyang pangdagat, eroplano ng sandataang lakas at ng Philippine Coast Guard saan mang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang matibay na alyansa ng Pilipinas at United States kahit pa magbabago na ng administrasyon sa Amerika. Ipinahayag ito ngayong araw ng kalihim sa pagbisita niya sa Western Command sa Palawan kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Yeah. Nagpahayag din ng pagkabahala ang dalawang kalihim ng parehong bansa sa patuloy na ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. It's the same story over and over again. They have been more aggressive in denying us access to our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. They have really placed a lot of these pseudo-military vessels disguised as Coast Guard vessels and maritime militia vessels in the areas of the West Philippine Sea. They have been very aggressive in their information operations against the Philippines. We stand with the Philippines. We condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Again, this is concerning behavior, and we've made this point to our Chinese counterparts a number of times.
Ayon kay Chodoro, maging ang mga bilateral information agreement sa pagitan lamang ng Pilipinas at US ay may nasasabi ang China, gaya ng bagong kasunduan na pinirmahan kahapon na General Security of Military Information Agreement o GSOMIA ng dalawang bansa. Totoo no? Sa kahit nakapiranggot na aksyon mga tol, etong normal naman na ginagawa ng magkaalyadong bansa. 'Di ba? Nagkakapalitan ng mga kasunduan, nagkakapirmahan ng mga deal. Yun, sa mga ganong mga bagay mga tol, may nasasabi pa rin ng China. 'Di ba? O bakit hindi niya pagsabihan mga tol yung ibang mga bansa, like for example, Russia, North Korea. 'Di ba? May mutual defense treaty na rin sila. 'Di ba? O yung North Korea nagpalipad ng ICBM. North Korea nagpadala ng mga sundalo sa Russia para makipaglaban sa Ukraine. 'Di ba? Kita mo yung mga ganitong karapatan din naman natin mga tol bilang isang bansa na magkaroon ng mga kaalyado. 'Di ba? Kaalyado din naman natin sila mga tol kung titignan natin sa ibang aspeto, sa ibang term, sa ibang bahagi. Halimbawa na lang trade partner natin ng China. 'Di ba? Ang dami nating inaangkat sa kanila mga tol. Wala naman tayong problema sa usaping negosyo eh. Dito lang kasi talaga tayo may problema sa agawan ng teritoryo. Dahil ayaw nga nilang kilalanin ang batas. 'Yun ang isa sa mga problema natin. Even the General Secrecy of Military Information Agreement, they have a comment about. If you weren't paranoid, you wouldn't comment about it, so far as I'm concerned, because it is something bilateral to the United States and the Philippines. So all of these actions, to me, prove the existence of some motive which is brought about by a closed political system. Ayon kay Austin, magpapatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Yeah. Ryan Lacan. At ang balita, 'di ba nga, dahil nga nanalo na si Trump bilang bagong presidente ng Amerika, is mapapalitan na rin si Defense Secretary Lloyd Austin. So kung sino man ang papalit sa kanya, sana maging ganito pa rin mga tol ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. At ang balita nga natin mga tol, nakapag-usap na nga daw si President Marcos at si bagong President Donald Trump. No? Alamin natin yan sa mga susunod na balita mga tol. No? Maraming salamat mga kapatid. Kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to na napanood natin? Ano ring masasabi mo ngayon sa ginagawa ng China na ayaw kilalanin yung ating karapatan o ating right to access sa ating EEZ? No? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.